Ito ba ay marami? O ito ay isa? No? Sa lahat ng mga nandyan nanonood sa ating live ngayon, sa straight to the point, ngayon po, ito po ang tatalakayin ko. Ilang iglesia ba ang itinatag ng Panginoong Jesucristo? Isa ba o marami? Bakit yan ang aking topic? Dahil maraming nagkiklaim na sila daw ay itinatag rin ng Panginoong Jesucristo. Kaya mas mabuti na ating alamin para malaman kung tama ba talaga ang kanilang kung tama ba ang sinasabi nila o kasinungalingan lamang. Sa lahat ng mga nandyan sa ating comment section, mamaya-maya babasahin ko po ang inyong mga comment. Pagkatapos po nito at doon sa mga nag-chat po sa akin, please po sa mga gusto magipagsubukan, may link dyan sa description. Yan yung aking public Facebook account na John D. Alabado. Pwede nyo i-add yan. Pag na-accept na kayo dyan, pwede nyo tawagan yan para magipagsubukan ng live. Huwag lang yung asaran. Yung mga trash talks, huwag lang yung ganun. Ang pangit naman. Ako'y tatalunin lang sa trash talk. Ang pangit nun. Ako'y tatalunin lang sa patot sa dahan. Pangit yun. Ako'y talunin nyo sa tamang paraan. At ang tamang paraan para ako'y matalo ay labanan ng katwiran, hindi ng palokohan. You know? So, sa mga gusto magipagsubukan, just call me on my Facebook account, public Facebook account na John D. Alabado, at kayo'y sasagutin ko. Okay, pero bago muna yan, magpresenta muna ako ng video presentation. Ito ay para bang pagbabalik tanaw sa naganap sa debate ni Father Darwin Gitgano kay Rolly Laugan doon nangyari sa Bohol. Ito po ay mayroon pong English subtitle kaya madali po itong maunawaan ninyo. Narito na po ang naturang video. Ako yung isundan siya sa iyang referensya. Ang pagtuo ay ideolohiya. Ang ideolohiya, tinuuhan. So, sa iyang referensya, wagan mo dapig niya. Ikasubo na to. Sunod. Moderator, no side comment. Oh, no side comment. Ako man affirmative speech man Affirmative speech na ko Yun. So, pinakita dito ni Rolly Laugan na wala siyang background sa debate. Yung yung side comment, bawal yun during cross-examination. Pero tuwing affirmative stand, rule talaga ng debater na i-criticize ang argumento ng kanyang kalaban. Tuloy. Ang no side comment during question and answer. Affirmative says, mo-komento dyan ko rin mo. Okay, proceed. Agwanta ha dyan. Okay. Sakya na to sa way pag-uyon. Yang iyang United Pentecostal Church nga gituhuan. Mao ang tinukod sa ato Ginoo. Nagpaabot ko doon na sa mga tekstos Biblia. Pero wa joy gibutang dito nga ang gituhuan sa United Pentecostal Church gitukod ni Kristo. Nadungog ninyo wala? Niingon lang siya nga gitukod jud mi oy. Basta ra jud. Basta gitukod jud mi. Unsa may kalainan ni pastor sa Baptist nga kami pod father tinukod sad mi. Unya ang iglesia ni Kristo pod kami sad tinukod sad mi. Unsa may gisuwat sa Mateo 16:18? I will build my church. Singular, plural. Wa siya magingon, I will build my churches. Muna, nga ang atong pinangga nga mga igsuon, nga ang ilang gituuhan. Ato na nagsakyan gituuhan. Igo ra sila nagtuo, pero why ebidensya? Pito kita, ang atong gituuhan, walang natutuho doon na patay ebidensya. Perting ligoon na. Di matapang bay. Is it amazing? Is it surprising? Naaday gituhuan nga way pundok.
asa ka nag-exist ang usa ka gituuhan nga way pundok. Basig makasulti ni siya ron. Ang ila, doon na sila gituuhan, doon na po sila'y pundok. Kaysa buhat 2:47 nga iyang gibasa, tumasahon, pagbalik. Nga daghan ang nagadani sa tinuod niya simbahan. Gidahil dila ang Diyos o gikaymutan sila sa katawan. Yan ang gigutlo ganina. Og matag adlaw gidugang sa Ginoo sa ilang pundok ang mga tao nga nangaluwas. Pundok. Daghan, matud pa na libo-libo na ang na-converted sa first century yung mga apostoles. Pero ang pangutanan ako ninyo, pila pa man mo kabuok? Yun, no? So, yun ay isang tanong kung ilan na ba sila. Marami kasi nakiklaim kasi ngayon na sila daw tunay. Sila daw tinatag ng Panginoon. Marami nakiklaim, mga born again, mga Baptist, ang dating daan, Iglesia ni Cristong Tatag ni Manalo, yung Mormons, lahat nakiklaim sila na sila daw ang tunay. Pero, gaya nga sabi ni Padre Darwin Gitgano, granting without admitting. Kung totoo ang sinasabi nila, bakit sinabi ni Kristo, I will build my church? Wala naman siyang sinabing, I will build my churches. Oh. Sabi niya, I will build my church. Wala siyang sinabi na I will build my churches. Pero alam nyo, may natanggap akong message from isa sa mga taga-tanong sa punto por punto. May tanong siya, bro, pwede nyo ba i-reconcile yung sinasabi sa Roma 16:16? Kasi sabi nyo kasi, isa lang ang iglesyang tinatag ng Panginoon. Bakit sa Roma 16:16 na nakalagay doon, Churches of Christ o mga iglesia ni Kristo? Ito lang naman ang simpleng sagot sa naturang katanungan. Una, sa Mateo 16:18, nang itatag ni Kristo ang iglesia, hindi pa siya dumadating sa Roma, kakatatag pa nga eh. Oh. Pangalawa, sila ay kumalat, 'di ba? Nandoon 'yun sa 9:31 ng Gawa, Himenon Ecclesia Catholis, Tes Judaias, kay Galalias, kay Samarias, kay Neremenoy po Domine. Kumalat siya sa Galilea, sa Samarias, sa iba't ibang bahagi sa Israel, nakarating sa Antioquia, nakarating sa Thessalonica, nakarating sa Roma, nakarating sa Pilipos, nakarating sa Epeso. So dumadami ang iglesia ng Panginoon. Ngayon, pagdating sa Romans 16:16, bakit sinabi doon na Churches of Christ? Kasi marami na sila. Pero nung itatag ang Panginoon, kakatatag pa lang niya nang sabihin niya yon, wala pang churches nun. So, paano i-reconcile? Ang reconciliation dyan is dumami ang iglesia. Hindi siya nanatili lang sa Jerusalem. Siya ay dumami. Siya ay nakarating doon sa iba't ibang bahagi ng Israel hanggang sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Nakarating doon ang iglesia. Kaya kung ang iglesyang kinaaniban mo, nagsimula lamang noong 15th century, ay hindi yan totoo yang sa inyo. Marami nagsasabi, hindi raw mahalaga kung anong iglesia ka. Hindi raw mahalaga kung anong relihiyon ka. Ang mahalaga daw si Kristo lang ang tagapagligtas. Mali yun. Bakit? Ang iglesia ang ililigtas ni Kristo. At ang iglesyang yon, siya mismo ang nagtayo. Ikaw ba'y kaanib sa iglesyang siya mismo ang nagtayo? O kaanib ka na lang sa iglesyang tayo lang ng pastor ninyo? Ganon. So, ilang iglesia bang totoo? Isa lang.
At ang iglesyang yan, founded by Jesus Christ. Hindi yan pwedeng tindigin ng ibang sekta na pananampalataya. Hindi pwede yon. Tanging kay Kristo lang yan. Pangalawa, sa Jerusalem tinatag. Pangatlo, noong unang siglo tinatag. Almost 2,000 years ago. Kung hindi umabot ng 1,000 taon ng anniversary ng inyong simbahan, yan ay peke. Sa amin, ilang taon na lang, mag year 2000 na kami. Siguro by year 2033, yun ang aming anniversary na the first, yata, ilang taon ba? 2,000 years anniversary. So, yan ang isang ebidensya na yung kanilang mga claim na sila ang tunay, claim lang nila yon. At yun ang dahilan kung bakit sila umiiwas sa mga referensya para hindi mapatunayang sila ay tatag lang ng ordinaryong tao. Yan. So, atin ang pagbigyan muna yung mga nagtatanong yung nasa comment section. Pagbigyan natin yun, no? Yung mga nasa comment section ng ating ma-accommodate natin yung kanilang mga claims at kanilang mga messages para sa atin. Kahit na hindi maganda yung iba, pero accommodate ko pa rin. Okay, no? Okay, ngayon natin nasimulan na pagbabasa ng ating comment section. Ito sabi dito akyat ko muna saglit. Yan. Sabi ni Rocky Niel, magandang hapon po sa inyong lahat. Tanong ko lang po, ano po ba ang proseso para maging CFD? Unang proseso, mag-request ka doon sa parish priest nyo. Pag yung parish priest nyo hindi gumalaw, mag-follow up ka. Kaya humingi ka ng payo kung ano ang dapat gawin para matuloy na magkaroon ng CFD sa lugar ninyo. Paano makapag-imbita ng mga CFD for apologetics seminar? Meron yang sa amin 20 topics Meron yang 20 topics na kailangang pag-usapan. Kailangan pakilusin dyan ang parish priest to bishop at ang bishop na ang magre-request kung sinong CFD ang sasalang dyan sa lugar nyo para magturo ng apologetics seminar. Okay. Next, yan. At pag naganapan na kayo ng apologetics seminar, 20 topics yan. At ilabas nyo lahat ng mga katanungan nyo at mga pag-atake sa inyo upang sagutin ng mga CFD. Pagkatapos niyan, gagraduate kayo after several months. Pag nag-graduate na kayo naman ang sasalang sa screening. Ano yung screening? Magkakaroon ng practicum. Yung mga estudyante naman ang magtuturo. At yung makikinig naman yung mga matagal ng CFD, sila makikinig. At sila yung inyong tatanungin, sila yung babatuhan ng mga katanungan. Sila ang magtatanong sa inyo pala, baliktad. Sila ang magtatanong sa inyo, then kayo ang sasagot, at gagawin nila ang lahat para hulihin kayo. Pag kayo nahuli, tanggapin nyo yun. Ngayon, pag kayo nahuli, tanggapin nyo yun. Bakit? Kailangan yung matuto. Kung kayo nagkamali ng sagot, okay lang. Dahil kayo tuturuan kung ano ang tamang isagot. Yan ang proseso bro para maging CFD. Pero kung wala ka namang matawag na CFD, halimbawa nasa abroad ka, wala namang CFD sa lugar nyo, makinig ka lang sa punto por punto. Ilista mo ang mga talatang kailangan gamitin ang mga argumento namin. Ilista mo ba? May nagustuhan kang argumento, i-download mo. Kumuha ka ng kopya. At pag may nainkwentro kang sulpot dyan sa lugar na kinaluroonan mo ngayon, banatan mo. Yan ha? Yan ang paraan para maging CFD.
Okay. Si Juliet Jeronimo Balagot, a blessed morning po. O sa kanya, good morning. Okay, thank you sa iyo, te. Blessed good morning din. Teka. May chat sa akin si ano. Hindi ko pa nabasa. Wait lang ha. May chat sa akin si Denmar. Basahin ko muna. Ito na lang bro, Denmar Santiago. Ito na lang bro, Denmar Santiago at Alvin Gitamundok. Mas nakikita kong mas mapapabuti kayo dyan sa RCC dahil naniniwala akong hanggang ngayon ay kinikilala pa rin ng Diyos na kanyang bayan ng RCC. Hanggat di pa magaganap ang Sunday Law. Aba, sabi daw ng isang Sabadista na si Ruben, siya makakadebate ko. Sooner, abangan niya po yan. Sabi niya na, hey, there's an open there. Use the opened one. There's a ref. Magkwato ka, na-open dito sa ref. I have no kutsilyo here. Abe. Talaga, papa-open ka pa rito. Oh. So, yan. Oh. Yan. So, Michael, return it to the ref. Return it to the ref para dili mo wala. Okay, tuloy tayo. No? So, sabi na ba niya dito is coming RCC ang bayan ng Diyos bago dumating ang Sunday Law. Ba? Huwag kayong pikon sa asaran natin. Kayo naman. O, di ito, Sabadista nakikipag-asaran. Nakikipag-asaran pa lang Sabadista. Tingnan ninyo tayo dito, pag tayo nakipag-debate is for reality, for the sake of salvation, for the sake of truth, pero yung SDA na si Ruben, nakikipag-asaran lang pala. Tingnan nyo nakikipag-asaran lang. Ito ang pinagkaiba sa amin, sa punto por punto at sa mga sulpot. Sila nakikipag-asaran, kami hindi. Pag sinabi, oh, come on, totohanan yan, labas nyo yung galing nyo. Ganyan kami. Hindi kami nakikipag-asaran. Oh. Mag-ingat kayo sa mga inaakala nyong kaalyado ngayon dahil baka dumating ang araw, lunurin kayo ng taong yan na kabaliktaran ng ugali sa karakter ni Kristo. Mas panatag pa ako sa mga friend kong Katoliko kaysa sa kanya. Sino kaya ito? Ang Antikristo na tinutukoy ni Pablo ay hindi ang Pope. Ayan. Maganda to. Sabadista, Seventh-day Adventist debater ang nagsabi na ang Antichrist na tinutukoy ni Pablo ay hindi ang Pope, kundi si Satanas mismo. Bah, itong Antikristo ito ang naging dahilan kung ba't namatay si Adan. Mukhang makakatugma ito Magsasagawa siya ng fake second coming. Gagayahin niya itsura at kilos at pagsasalita ni Jesus, ni Jesus Christ. Tapos, lalapag siya dito sa lupa at sasabihing Sunday na ang totoong Sabat. Ito na yung mali niya. Ito na yung mali niya. Dahil yung pagpili ng Sunday at Sabat nagsimula 1st century pa. May maniniwala kaya ganito, may lalapag na Kristo at sasabihing Sunday na ang totoong Sabat? Matagal nang Sunday ang totoong Sabat ng mga Kristiyano. Matagal na. So, bagsak na yung kanyang argumento. Super bagsak na, no?
Tapos, ano pa sabi niya rito? Ayun, so, bagsak na yung kanyang argumento. Tingnan natin yung karugtong ng kanyang message. Di daw antikristo ang Santo Papa at tunay na bayan ng Diyos ang RCC. Sabi niya dyan sa screenshot. Mukhang magkakatoliko na yan bro. Bugbugin mo sa debate para matuluyan na. Ano masasabi mo bro JD? May halong kasinungalingan yun. Lingan yun. Na sa pagbabalik pa, magtuturo ng true Sabbath. Yun, no? So, yun ay isang malaking kasinungalingan sa side ng SDA na si Ruben. Okay. So, tuloy tayo sa pagbabasa ng comment natin. Si Juliet Jeronimo, no? Si Juliet Jeronimo, sabi niya, a blessed morning po, Meg Lobrido Silva. Good afternoon sa lahat at Bro Jando. Precious Lozano Vidal. Bro, good afternoon. Everyone and Bro Jando, no? And Hernel Cubero. Uy, kamuntik na maging Cubelo. Gandang gabi, Bro Jando, watching from Cavite. Yun. Francis Benedict Canlas, watching here in Coronadal City. Rick Lipio, amen, no? Ana Marie Maniquez, good evening Bro Jando, God bless po sa inyo at sa buong team. Ito naman si Richard Lawson, mababawi mo pa, ibinalik ko na lang ang aking nahack na account, hindi pa katagal sa tulong ni Enortec sa Instagram, magmensahe kanila para sa tulong. Ayo, ano to? Hack to, hack. Pag ganyan mga link, mag-ingat kayo ha. Huwag nyo i-click yung mga link na ganyan. Pag may ganyang link, in-click nyo, naku, mahahack yung Facebook ninyo. Huwag nyo i-click yan, no? Okay. Joey Likatan Mambong, that's true, no? Crisanto Morena Sok, malabo ka, Brad? Aba, ako raw yung malabo. Wala pa namang comment yung mga ano rito. Ako raw yung malabo. Di, subukan mo, tawagan mo ko. Ating i-add si Crisanto Morena Sok, no? Sa ating FB. Crisanto Morena Sok. Yan. So, try natin hanapin. Ating ano siya? Add friend. Aba, hindi siya ma-add friend. So, atin na lang chatan. Makikipagsubukan ka ngayon? Pag nag-yes ito, tawagan ko kaagad. Yan, nag-chat ako sa kanya. Makikipagsubukan ka ngayon? Tingnan natin kung makikipagsubukan nga, no? Siba kasi hanggang comment lang eh. Okay, basa pa tayo sa comment section natin. Ito naman si Jermelyn Honasan Balajadia, watching from Laguna. Si Gina Saicon Alisna, blessed evening Pinas, watching in Kuwait. Okay, no, next tayo naman ngayon. Sabi ni ni Gina Saicon Alisna, bakit malabo ang linaw nga eh. Yun, no? So, ito naman si nawala. Chat ko na lang. Okay na lang. Okay, Neri Gmar Abarquez. Good evening, Bro JD. Melina Kiserbeto. God bless, bro. Phoebe Plazaga. Good evening, Bro Jando, at sa lahat ng kapuntos and to straight to the point team always watching from Quezon City. Ate Jocelyn Gonzalez, maayong hapon, Bro JD. God bless you and your family. No? Nerigi Mara Barquez, sumulpot lang, 1,500 years. Okay, Eider Perez Bacala, wala po dito sa Cavite. Sana po magkaroon po dito. Cavite, meron ba sa Cavite si FD? Sana magkaroon nga, mag-request kayo sa parish priest niyo na magpadala dyan ng
CFD Apologetic Seminar. Okay, Arturo Pagatpatan, good morning bro Jando. O, Brother Arturo, ano nangyari doon sa talakayan nyo with ang dating daan? May ano na ba? May follow-up na ba? May update ba? Pakialam mo lang sa akin, no? Kung may update ba doon. Rocky Neil, sige bro, salamat po. Dory Bautista Bakay, blessed afternoon bro Jando from Eternal City of Rome. Uy, nasa Roma siya. Rolinito Patigdas Briones, ganda ng turo mo, banatan talaga. Talagang banatan to. Ba't ako nagkipagbanatan dahil I really believe na tayo ang nasa tama at naninindigan ng tama. Tayo, tinatrash talk na lang tayo. No? Trash talk to the max. Tayo naman, minsan, nagkipag-trash talk naman ko minsan para lang ma-trigger ko yung gana niya. Lumaban. But in the end, duwag pa rin. Gaya ni Romy Buntigaw. Sabihin ba naman, magkipagdebate kayo sa aming Katoliko, papirmahan nyo, Santo Papa nyo. Ha? Kailangan ba pirma? Mukhang imposibleng mangyaring debating yun dahil hindi naman kailangan magpipirma ang Santo Papa doon. Sabi ng Santo Papa, nasa natin, PCP natin, PCP 2, na you must be willing to defend your teaching in public fora. Kailangan ba ng pirma ko dyan? Hindi na kailangan ng pirma ko. Para saan yung pirma ang hinihingi ninyo? Sabi ng ng Liporis Ginito Yabo, para daw ma-exile ang matatalo. Gaya nung ginawa doon sa panahon ni Constantino. Yan, tanong, sino mag-i-exile? Oh, yun ang malaking tanong doon. Sino mag-i-exile? At saan siya i-exile? Naku, paraan na lang yun para alam kasi nila na hindi pwede yun. Kaya nila pinipilit na yun ang gawin para walang mangyaring harapan. Yun ang nangyari. No? Tuloy tayo. Verads Canoneo. Good evening, bro Jando. Pa-shout out. Oh, shout out kay Ate Verads, no? Marlon Makatbag. Bro, matawag na ba akong CFD as long as naipagtanggol ko ang Catholic faith natin kahit hindi ako graduate as CFD, nakikinig lang ako ng CFD? Sa tingin nyo ba graduate ako? Ha? Pinapasa lang ako ni Brother Wendell, no? Bakit? Ano nangyari doon? Pag mayroong Bible study, minsan lang ako uma-attend. Nung ako ay Sabadista, naging Katoliko, minsan lang ako uma-attend ng Bible study. Bakit? Nung panahong yon, Sika driver ako sa Osamis. Sika driver. Parang sidecar na bike, malaki yung gulong, pampasahero. Kaya ako dati, yung picture ko dati, butot, balat, ulan, init, nasa ilalim ako ng araw. Araw, gabi, nagtatrabaho ako. Minsan nahuhold up pa. Oh. Minsan nahuhold up pa. Yung buong araw kinita ko, hinold up pa. Walang tinira kahit piso yung mga hold upper. Buti na lang, binuhay pa ako ng mga yon. Oh. Mga kabataan din sa Osamis. Na ngayon, hindi mo na makita. Dahil pag nakita mo, patay sila kay Espinido doon. No? So, hindi ako graduate. Ang nangyari, lagi akong nasa likod ng LaSalle University, nakikipagtalakayan sa mga iba't ibang sekta. Sabadista pa noon si Cirilo Castro. Isa si Cirilo Castro sa mga Sabadistang kinalaban ko dati. Pero ngayon, Catholic faith defender na ng Clarin at Osamis. Oh, see? Ngayon, ano nangyari? Tuwing dialogo sa pagtuo sa DXDD, mga alas 3, inuudyukan ni Ate Sara Talibong si Brother Wendell na pumasyal. Brother Wendell naman, ayaw tanggihan ng asawa, sasama. Ako yung nandoon sa tabi ng
ng operating ng ng dialogo sa pagtuo. Sabihin niya, Brother Jando, take over. Brother Jando, take over, Brother Jando, kasi si Mario de Oras, hindi gaano makaano yun. Si Julie Riquina naman, minsan lang umaattend. Kadalasan nandoon si Mario de Oras, pero pag may iba ng sekta, medyo hindi siya gaano lumalaban. Kaya sabi ni Brother Wendell sa akin, Brother Jando, take over. Ako yung napapabayaan doon sa gitna ng DXDD. Si Brad Tata Rosal dumalating 3:00 na. So, yung mga piniling naso doon, nalala ko si doon, si Mario Look, nagtatagalog. Tinatagalog niya ako. Tapos, ako naman, sinabayan ko pagtatagalog niya. Kalo kasi Tagalog talaga eh. Sinabayan ko siyang Tagalogin. Nagbisaya. Ano ka ba talaga? Tagalog ka o Bisaya? Ngayon, naipit, sabi niya sa akin, alam mo ikaw, batang-bata ka pa. Marami ka pang kailangan matutunan. Tumindig na si Brad Tata Rosal na magitan. Hoy! Huwag mong pepersonalin si Brother Jando. Hindi porket bata yan, gaganyanin mo. Bakit ikaw, matanda ka na, talo ka ng bata? Hindi makasagot si Mario Look. Kaya nung sa next na dialogo sa pagtuong, ginawa namin, siya yung pinaupo doon sa doon sa sentro mismo, doon sa anong tawag nung nasa gitna, nakalimutan ko anong tawag nasa gitna eh. Anchor seat, no, sa anchorman seat, doon siya nakaupo. Kami naman nasa tagiliran kami. So si Brother Wendell nasa harap niya, ako nandoon, siya nasa anchorman seat. Then nahirapan si Mario Look, nalook maayo, no? Nahirapan si Mario Look, hindi nakatiis, hindi umalis, at hindi na bumalik pa. Sumunod pa doon, meron pa mga sumunod doon. Sina yung magkapatid na ano pa pangalan nakalimutan ko yung magkapatid na yon. Alagad, alipolis pa rin ni ng kulto na si Ongko Yagapay. Ang unang pumasok doon, si Douglas Rocha ba yon? Douglas Rocha. Pinasali pa namin yun sa doon sa yung parang balak-balak. Ano yung balak-balak? Ano ba sa Tagalog yung balak-balak? Sa Bisaya yung balak-balak, yung parang tula sa panliligaw. Magaling si Douglas Rocha noon. Tula sa panliligaw. Sila'y kumakanta at nilalagay ang Biblia sa kanilang noo habang sila'y nagdarasal na parang ganito, nakaganon. Pag sila nagdarasal, nakaganon ang Bible sa kanilang noo. Yun ang kanilang ginagawa doon sa DXDD. Ako yung naiiwan sa gitna. So napipressure ako na wag ako matalo ng mga sulpot ng mga tagapangaral. Pag natalo ako, ako naman yung sentro, kaya marami nagreklamo nun. Si Jando, bagong-bago pa yan, from Sabadista pa, tapos sinasalang na dyan sa dialogo sa pagtuo. Pero marami din kumampi sa akin nun. Hayaan nyo na, dahil si Brother Wendell na naglagay dyan. Pinababayaan na lang ako ni Brother Wendell doon, iniiwan ako doon sa, sa gitna. Yun ang nangyayari. Hindi ako graduate, bro Marlon. Hindi ako graduate, katunayan, maraming katuruan sa Katoliko, hindi ko pa alam kung paano depensahan kasi hindi ako graduate. Anong ginagamit ko? Yung aking quote, ang aking motto noon pa, na kinopya ko doon sa pelikulang Feast of Legend. Ano yon? Yung sinabi doon ni Sensei Funakoshi kay Shenzhen. No? Played by Jet Li. Sabi niya, if you learn to be fluent to adapt, you'll be unbeatable. Yung iba ginagamit nila Prodeo et Ecclesia. Ang sa akin naman, if you learn to be fluent to adapt, you'll be unbeatable. Kung baga, kung ano yung technique ng makakalaban ko, makakaharap ko, kung ano yung estilo niya, yun ang gagamitin ko laban sa kanya. In the essence,
tatalunin niya mismo sarili niya. Kaya kung napapansin nyo sa akin, ibinabalik ko yung mindset ng mga nakakatalakayan ko. Pag binalik ko na sa kanya ang mindset niya, iiwas na yan. Teka, ba't ka iiwas? Ganyan ka mag-isip. Di ba? Napansin nyo yung ganyang estilo ko minsan? Minsan ko lang na lalabas yung ganyang estilo, sasabihin ko, ba't ka iiwas? Ganyan ka mag-isip, hindi ba? Ganito ka mag-isip. Binabalik ko sa kanya. Bakit? Gusto kong ipakita sa kanya, nagkakamali siya. Mali yung tindig niya. Sasabihin na limbawa nila, baka ako gumamit ng referensya, sabihin ng mga dating daan members, bokya yan, bokya. Yung ginamit ko, ginamit din ni Soriano yun eh. Ba't ako lang ang bokya, Soriano hindi? Ngayon, yan ay isang patunay na nagkakamali sila dahil kung bokya ako dahil ginamit ko yun, mas bokya yung si Soriano kasi ginamit si Soriano yung ginagamit ko. Ganun yun. Ibinabalik ko yung mindset nila. Ano yung mindset nila? Sabi nila, ganito, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Huwag hihigit. Kung ganun pala, bakit binabasa ni Soriano yung pagkamatay ni Guatemala Buddha na nakalagay sa sa Britannica Encyclopedia, namatay si Guatemala Buddha kasi kumain siya ng poisonous mushroom. Huwag pala hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ngayon, sabi niya, huwag hihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ang ibig sabihin niyan, Brad, yung aral mismo. Yung aral. Yung aral. Turo ni Soriano na sila daw yung nandoon sa Zacarias 8:7. Zacarias 8:7, sila daw yun. I-trace mo. Tinanong ko si doon, si Larry Silva, nahirapan ng gusto. Umiiwas si Larry Silva. Hindi niya kayang tindigan. Bakit? Dahil mali-mali ang turo. At hanggang ngayon, wala pang dating daang lumalaban doon. Tingnan mo si Agustin Taliser. Sasabihin ni Agustin Taliser, Brajando, meron ka bang alam na mali ng mga Pilipinista? Pinagalitan ko. Ba't mo hanapan siya na mali? Yung mali nyo nga tupagin mo. Wala siyang alam sa kanilang mali. Alamin mo yung mali mo, huwag mong alamin yung mali ng iba. I-chat mo na lang ako. Pag willing ka ng pag-usapan natin yung mali ng iglesia nyo. Hanggang ngayon, wala nang chat si Agustin Taliser. Ayun. Lagi pinapakialaman yung mali ng iba. Pero yung sariling mali nila, hindi niya alam. Yun ang unahin mo. Yun ang atupagin mo, ang mali ninyo. Hindi yung mali ng iba. Ang punto por punto, ano yun? Ito tayo ngayon. Sa punto por punto naman ganito. Kami mga host, Catholic Faith Defenders. Sinabing Catholic Faith Defenders, taga-depensa. Depensa saan? Na nang-aatake sa amin. Hindi kami yung tipong tumitira. Kami yung nagdumidepensa kasi kami ang tinitira. Ngayon, nangungupya yung Baptist. Meron ba silang Baptist Defender? Merong Adventist Defender. Ano nga Defender? Hindi naman nang-aatake ang Katoliko. Sila yung nang-aatake. Tayo lang dumidepensa. Inan mo. Pagmasdan ninyo. Nangaral ang pare, hindi umatake ng pastor yan. Nangaral ang pastor, inaatake yung pare. Bakit ganun? Yan isang ebidensya na hindi tayo ang tagatira. Tayo ay sumasagot lang. Huwag ka mag-alala, bro. As long as ipinagtatanggol mo ang simbahang Katoliko, you can be considered as Catholic Faith Defender. Basta Catholic Faith ang dinidepensahan mo. Huwag kang gumaya doon sa mga kumukontra na CBCP, pinagbibintang ka pa CBCP na natuturo ng heretic. Sa Tupapa daw, heretic, tapos siya hindi. Yun ang wag nyong gayahin. Okay? Agapito Alabado Jr. Uy, pinsan ko to Pinsan ko to. Agapito Alabado Jr. Ano niya kaya tatay ko? Good PM, nakita mo ba
yung vlog na ibutyag kamaturan, ibutyag ministry, murag irong buang sige, uwang sa Katolik binuhi ni SDA. Si ano? Si ano yun? Alvin Sanchez. Takot yun. Unang encounter ko sa kanya, tinawagan ko siya, bro Alvin, si Father Darwin, meron siyang ano na ini-invite ka namin for talakayan sa Loon. Yung pamasahe mo, sagot na namin back and forth at saka yung snack mo. Sabi ko sa kanya. Talakayan natin yung mga issue mo against Catholic faith. Talakayan natin yan sa Loon. And then kami na bahala sa pamasahe mo back and forth at sa accommodations mo. Anong sabi ni Alvin Sanchez? Sige bro, bigyan mo ko 50,000. Bakit? Magkano pamasahe ba sa ano? Gingoog, nasa Gingoog lang yun si Alvin Sanchez Magkano pa masahe sa Gingoog? Ba't kailangan ba 50,000? Ha? Magkano pa masahe doon? Sabi niya, take it or leave it. Pag hindi ka magbigay, di wag mo kong tawagin. Aba, wala tong pinagkaiba kay Kibuloy. Matapang lang nung una. Magipagdebate daw kahit sa ang istasyon ba, dagdag yung oras ni Soriano doon. Nang kinontak na, sasabihin, humihingi siya ng 1,000,000 for debate. Ano ba naman yan? Yan ay sagot ng mga duwag. Pangalawa, pinasok ko si Alvin Sanchez sa kanyang live. Tingnan ninyo sa ano. Search nyo doon sa sa ating YouTube channel. Alvin Sanchez, pinasok ni Jando. Pinasok ko. Gaya nga sinabi ko kanina, yung technique na if you learn to be fluent to adapt, you'll be unbeatable. Sabi ko sa kanya, nagbabasag ka ng imahe ng santo. Bakit hindi mo kayang basagin ng imahe ng Baphomet? Sabi niya, kunin mo ang Baphomet, ihatid mo sa akin at babasagin ko. Bakit? Yung imaheng binasag mo, yung imaheng sinunog mo, may nag-surrender ba niyan sa'yo? Hindi nakasagot si Alvin. Pangalawa, sa Biblia, ang mga propeta, pag nagbasag pa ng imahe ng Diyos-Diyosan, kailangang isurrender muna bago basagin? Ganun ba? O pinupuntahan nila at binabasag doon mismo sa kinatatayuan nito? Hindi makasagot si Alvin. Sige Alvin, basahan mo ako ng talata na yung mga Diyos-Diyos ang pinagbabasag ng mga propeta noong sa Biblia, sinurrender muna sa kanila bago nila binasag. Bigyan mo ko talata. Hindi makapagbigay si Alvin Sanchez. Anong ginawa niya? Bingi-bingihan effect. Malakas daw ang ulan. Hindi niya ako marinig. Nagbabasa-basa ng comment. Yung mga comment na against sa kanya, binabaliktad sa akin. Halimbawa, nakalagay sa comment, Alvin Sanchez, ayusin mo yung pagsagot mo. Mukhang natutuliro ka na. Pag yan binasa niya, Jando Alabado, ayusin mong pagsagot mo, natutuliro ka na. Kaya yung mga nasa comment section, mas lalong nagalit sa kanya. Mas lalo siyang tinira. Pag binabasa niya, binabaliktad sa akin, nakikita ko naman yung nasa comment section. Binabas siya, nung ginawa niya, nagbasa ng comment. Yung binasa ng comment, wala sa comment section. Puro appreciation lang sa kanya. Pero wala sa comment section. Tapos sasabihin niya, hindi niya ako naririnig, malakas daw ang ulan. Malakas daw ang ulan. Pero nasabihin ko, napapahiya ka sa live mo. Kasi naririnig ako malinaw. Sabi niya, di bali nang mapahiya. Uy, naririnig pala ako. Akala mo ka di mo ko marinig. Sabi niya, wala nang ulan. Nang muli ko binanatan, malakas ang ulan, Brad. Di ko naman marinig, Brad. So, bingi-bingihan effect si Alvin Sanchez pag tinawagan mo. Ha? Insan, bingi-bingihan yan si Alvin Sanchez pag tinawagan mo yan. Yan ang kanyang style. Okay? So, basa muna ako. Continue ulit ako basa ng mga comment sections natin. Sabi naman dito ni Visitasyon Kawilan. Hello, Brother Jando. Good evening.
Florence Iligan Sandigan, Idol, gandang hapon po. Uy, gandang hapon din sa iyo, bro. Si Arnel Arseno, good day po sa iyo, Brother Jando. Para sa akin, ay dinadownload ko ang mga video nyo at pinapakinggan para malaman ko ang mga sagot o katwiran natin sa mga tuligsa ng mga sulpot. Very good. Very good, bro. Yan. I-download mo yung episode, tapos i-take note mo yung mga talatang ginagamit. Paano sagutin, i-take note mo yun, alalahanin mo palagi. Kung sakali maka-encounter ka, alam mo na ang gagawin mo. Pag in-apply nyo yung aming estilo sa mga sulpot na makakaharap ninyo, ilang minuto yan, lalayo na yan sa inyo. Ilang minuto lang yan. O, iwan na kayo niyan. Sabi ni Abdullah Abungan Mayo, mas buti ipakita ang sa. Ha? Wala akong alam dyan. Jerry, good evening po, no? David Diaz Jr., gandang gabi, bro. Abdullah, ipakita nyo ang Biblia na may salitang Hebrew at Aramaic dahil yan ang salita ng Diyos ninyo. Madali lang yan, bro. Search mo lang sa internet, Hebrew manuscript, lalabas na yun eh. Problema ba yan? Merong Hebrew interlinear. Oh. Merong Aramaic interlinear. Ba't hindi ka bumili? Itutulad mo sa Quran ninyo. Tingnan nyo Quran ninyo. 35, saan ba yun ng Quran? Ang tao daw gawa sa plastic. Oh. Ha? Tao gawa sa plastic? Walain mo yun? Ang tao daw gawa sa plastic. Asan ba yun? Nanapin ko lang ha. Oh. Quran 37:11. Doon sa translation ni Muhammad Marmaduke Pickthall. O Abdullah Abungan Mayo. Pinagyayabang mo yung nyo. May katabi ng Arabic. Bakit nang isinali ni Marmaduke Pickthall, nilagay niya doon, lo, we created them of plastic clay. Bakit we? Marami ba ang alam nyo? Bakit we? Nakakaunawa ba kayo ng we, Abdullah? Plural. We created them. So we, kami ang lumikha sa kanya mula sa plastic clay. Ha? 37:11 ng Al-Safat. Kami. Sino yung kasama niya lumika? Oh, Abdullah, mayroon na katabing Arabic yan ha. Mali pa ang translation. Tao daw, ginawa sa plastic. Sige nga. Pakrimit nga kayo kung mayroon bang plastic sa katawan nyo. Ano ba naman yan? Huwag mo ipangyabang niyang inyo. Dahil kahit na may Arabic na katabi, palpak pa rin yung mga translation. Oh. Wari pa to? Meron silang meron silang Quran na ayaw ipatanggap. Nilang hanapin ko lang dito ha. Meron silang Quran na ayaw ipatanggap. Hanapin ko lang. Oh, pati yung kanilang mga scholar nagtutuligsaan. Yung kanilang Quran, maraming mali dyan. Na natin. Nakalagay dito. Oh. Na natin ha. Mga mali sa kanila. Eto. Hanapin natin yung sa kanila. Yung mali sa kanilang kasaysayan. Eto. Nakalagay dito si Mary, the sister of Aaron. Ha? Hindi si Mama Mary yun. Oh?
Kung ating sisayat sa ating maigi, may nakalagay dito sa 19:27 hanggang 28 ng Quran, then she brought him, Jesus. Kanyang ipinanganak si Jesus. Then she brought him, pinanganak niya si Jesus. Si Isa sa kanila. To her own folk, carrying him, karga niya si Jesus. They said, "O Mary, thou hast come with an amazing thing. O sister of Aaron." Lalo niyo yung kausap ko na Muslim noong nakaraang gabi. Si Lito. Lito ba yun? Lino. Sabi niya, ang tatay daw ni Mama Mary daw ay si Imran. Mali! Si Imran ang tatay ni Miriam, ni Aaron at saka ni Moses. Ang kanilang magulang, si Imran at saka si Jochebed. Yun ang mga magulang nila. Si Imran at saka si Jochebed. Tinanong ko yung Muslim na nakatalakayan ko noong nakaraang gabi, sino magulang ni Mama Mary? Yung kanyang tatay, sino tatay ni Mama Mary? Sabi ba naman niya si Imran daw? O, tamo? Mali talaga, sobrang mali. Yan ang nasa kanilang Quran 66:12. And Mary, daughter of Imran, whose body was chaste, therefore we breathed therein something or spirit, and she put faith in the words of her Lord and his scriptures and was of the obedient. Abdullah, kailan naging anak ni Imran si Mama Mary? Ang layo naman ng panahon nyo. Hindi mo yabang-yabang. Huwag mo pagyabang yan. Huwag mo pagyabang. Hindi nyo nga matalo-talos Christian Prince eh. Ilang Muslim scholar ang pinabagsak ni Christian Prince. Ilang Muslim theologian ang pinabagsak ni Christian Prince. Ilang debater ng Islam ang pinabagsak ni Christian Prince. Kaya ang ginagawa na lang ng ibang Muslim, show me your face. Oh. Ayun na lang labanan si Christian Prince. Sabi ni Christian Prince, I don't care about your face. Just bring me your knowledge. Hindi lang nilalabanan. Doon sa mga Pilipinong Muslim. Pero yung ibang matatapang na Muslim sa ibang lugar, mga Nigerian, talaga nagkikipagtalakayan sa kanya. Bahala, walang muka. In Pilipinas, show me your face, show me your face. Why won't you show me your face? O merong isang Muslim doon, si ex-Muslim. O, nakashow yung face nyo, ba't din pa rin nila nilabanan? Wala talaga. Tuloy natin. No? Okay, sabi naman dito ni J. Mars tumulak kay Lakwana tagagingoog kay tagagingoog mi sa SDA nag-school akong anak. Oh. Tagagingoog si Alvin Sanchez, takot 'yan. Yung kanyang revoltong binuhusan niya ng gas tapos sinilaban niya ng posporo. Yung ba'y surrender sa kanya? Hindi. Saan sa Biblia mababasa na ang susunugin mo lang, ang babasagin mo lang yung mga sinurrender sa iyo? Saan mo nabasa sa Bible yun? Sa Bible, hindi kailangan isurrender para basagin nilang Diyos-Diyosan. Pupuntahan nila mismo sa naturang lugar. Oh, ba't di nyo magawa yan sa Baphomet? Ako pa utusan nila, kunin mo Baphomet, iharap mo sa akin, babasagin ko. Ba't sa harapan ko? Gawin nyo sa harapan ng satanista, tinan ko hindi babasag yung ulo nyo. Oh. Wag sa harapan ko. Sa harapan ng satanista nyo gawin. Puntahan nyo yung lugar sa Amerika na pinaglagyan ng Baphomet. Nandoon yung ang Temple of Satan. Pakitaan mo yung founder doon, yung puti yung kabilang mata. Pakitaan mo, hambalosin mo ng maso yung Baphomet doon. Sana makakauwi ka pa. O wag kayong pakunwari. Para sa akin lang yun kahipokrituhan. Inutusan daw siyang magbasag. Ba't hindi mo sugurin yung Baphomet sa
Sa Amerika kung saan nandoon yung Baphomet. Ba't di mo kayang sugurin yun? Basagin mo sa harapan ng mga satanistang membro kung kaya mo, Alvin Sanchez. Ba't hindi nyo kaya? Ba't takot kayo? Kaya ang tawag sa ginagawa ng mga born-again Baptist at ng SDA na nagsusunog ng mga larawan ng mga santo, mga duwag yan. Malakas lang silang magbasag ng imahe ng santo kasi ang Katoliko manunood lang. Manunood lang ang Katoliko. Yun ang kanilang ginagawa. Yung Baphomet, basagin nyo yun. Sige. Yung lahat, mga Sabadista. Nahamon kayo, gawin nyo. Tingnan natin kung hindi ba magkabasag-basag din yung ulo nyo. Nako, kunwari pa kayo. Kaila Kwan, good evening, Pahulayan. Vanji Pahulayan, good evening, Brother Jando. Mike Castro Soriano, baka bibili ng sariling sasakyan kaya nahingi ng 50K. Yung nga, baka humingi ng 50K para pambili ng sasakyan. Kalahin mo, back and forth pamasahe, sagot ni Padre Darwin, plus accommodations. Kasama doon yung snack mo, panggasolina mo, panghapunan mo, kasama na lahat doon. Ayaw pa rin kasi ang gusto 50 mil. Ano yan? Ha? Hindi talaga, Alvin Sanchez. Takot yan. Takot yan si Alvin Sanchez. Dranods Dipuwas, ang mga ribulto at mga imahen ng ribulto ni Isa o Jesus pinasagyan sa panahon ni Propeta Muhammad doon sa gitna ng silangan. Ako pa sa iyo, Abdullah, unahin mo yung Blackstone ninyo. Ba't yung hinahalikan yan? Ha? At ba't ganyan ang lalagyan? Alam nyo ba lalagyan ng ano? Ba't ganyan ang lalagyan? Ba't nyo hinahalikan? Huwag nyo magkikialaman yung aming ributo. Hindi kami nakikialam sa Blackstone ninyo eh. Richard Torre Quemada. Good PM, Bro Jando. Ganun talaga si Alvin Sanchez AKS Mang Asar. Mang Asar talaga yun. Abdul, bakit ka ba nagbabasa ng Bible? Hindi ka naman naniniwala dyan. Huwag kang magbasa ng Bible. Tama yun. Abdul, wag kang magbasa ng Bible. Hindi yan para sa iyo. Nielbert Kanyete, good PM, Brother Jando. Katuon ta ilagi basag, bro. Larawan dito sa Japan nga giposisyon pa. Mga dagkong kinatawo sa laki. Nganong wala man to nila tripingi. Ang larawan ni noon sa balaan, sige nila guba. Yon. Ang larawan ng mga santo, paulit-ulit na lang nilang binabasag, pero yung mga larawan ng mga Diyos-Diyosan doon sa India, yung mukhang elepante, yung mga Diyos-Diyosan doon, ni isa walang hinampas ang born again doon. Ni isa walang hinampas ang Baptist doon. Ni isa walang sinunog ang Sabadista doon. Tapos yung ating imahe, pagtitripan ninyo, ito talaga mga Sabadistang ito. Pinapakita nila ang kanilang karuwagan sa harap ng maraming tao. Kanilang sinisiguro, larawan lang ng Katoliko, babasagin nila kasi ang Katoliko manunood lang. Kaya malakas ang loob magbasag ng larawan ng Katoliko dahil ang Katoliko manonood lang. Doon kayo sa Thailand. Ang laki ng Golden Buddha doon sa temple. Basagin nyo yung Golden Buddha doon. Tingnan natin. Hinahamon ko kayong mga tagapagbasag ng mga imahe. Puntahan nyo yung Golden Buddha doon sa Thailand. Basagin nyo. Pa-video pa kayo. Ba't hindi nyo magawa? Kasi takot kayo. Makunwari pa kasi. Ba't din nilang aminin na dyan doon din namin kaya. Kasi lalaban ng mga Shaolin, talagang masisipa kayo sa mukha nun. Pag yun ang ginawa ninyo. Kaso walang Shaolin na Pilipino. Walang Shaolin sa Katoliko. Kaya Katoliko, dito tayo sa Katoliko kasi walang naninipa dyan. Manunood lang yan. Dyan tayo magbasag. Naku. Ito talaga si mga Sabadista talaga. Ikaw ang ulan.
Ikaw ang ulan. Ibig niya sabihin na ingayan siya sa'yo. Alam niya sarili niya, wala siya maisagot sa tanong mo. Mapahi pa siya sa mga kasamahan na uto nila. O yun. Mapahiya. Hindi ako marinig. Malakas daw ang ulan. Wala naman ko naririnig na ano ng ulan. Malinaw naman. Bakit sa internet na pwede naman ilagay sa Biblia ang lingwahe na Hebrew at Aramaic? Ikaw, marunong ka magbasa ng Arabic? O ikaw, Abdullah? Marunong ka ba magbasa ng Arabic? May Arabic ang ano nyo, ang Quran ninyo. Marunong ka magbasa ng Arabic? Without translation? Ano, Abdullah? Pakitaan mo nga ako. Maglalabas ako ng Arabic sa screen. Basahin mo, tapos i-translate mo sa akin sa wikang Tagalog. Kung makaya mo bang ma-translate. Kunwari pa to. Huwag kang ba kunwari? Kaya nga nagbigay ang Panginoon ng gift of tongues na kapangyarihan sa mga naniniwala sa Kanya para maihayag ang ebanghelyo sa iba't ibang tao ng iba't ibang wika. Tapos ipapanatili mo yung original sa kanilang mga aklat. Di nila naunawaan yon. Ikaw ba, marunong ka magbasa ng Arabic? Pakunwari pa to. Naalala ko tuloy si ano, yung sinabi ni Batata, pinabasa niya si Sabuero sa gitna ng Arabic, nagbasa. Sabi ni Batata, ano sabi doon? Sabi niya, teka, basahin ko muna sa English. Tamo? Basahin pa sa English? Binasa mo na nga yung Arabic, basahin mo ba yung English? Oh. Ikaw, Abdullah, wag masyado ipahalata. Bago ka mag-ano sa akin ng ganyan, pakitaan muna ako ng ebidensya, marunong ka magbasa ng Arabic dahil may Arabic yung Quran nyo. Ikaw talaga. Anong gawa sa plastic ang mga tao? Di po alam yan ng iba na pala ang kasaysayan ng tao. O yun, sa kanilang Quran, sa salin ni Muhammad Barbaduki Piktal, ang tao gawa sa plastic clay. O paano ngayon yan? Alain mo ang tao gawa sa plastic clay? 37:11. Ang tao ay gawa sa plastic clay. Lo, we created them of plastic clay. Oh, si Muhammad Barbaduki Piktal, scholar na yan ng Islam. Sinalin niya. Pero ang salin naman ni King Fahd and Abdullah Yusuf Ali, ang nakalagay naman is sticky clay. Sticky clay. Salin ni Piktal, plastic clay. Pareho ba ng meaning yung sticky tsaka yung plastic? O talaga, Abdullah, pasikat ka pa, baka i-block kita. Isa ka na lang, iba na ito sa page ko. Wala kang ibang ginawa rito. Kundi ang, hindi mo naman nire-rebut yung aking mga pahayag. Hindi ka naman nagre-rebut. Baka maban kita sa page ko. Mag-rebut ka. Hindi yung gaganyan-ganyan ka na na gagawa ka ng sarili mong butas. Ikaw ba marunong ka magbasa ng Arabic? Sigurado ka marunong ka magbasa ng Arabic without translation? Paliwanag mo sa wikang Tagalog, kaya mo yon? Pakunwari pa to. Naku, ewan ko na lang sa'yo. Magandang gabi po, Bro Jando from Ryan Rose Reyes. Okay, Benjun Bacos, amen. Noel Oliva, good evening, Bro Jando. Salamat sa programa mo na enlighten ako sa mga birada mo. Sana dumami pa ang kagaya mo watching from Tupi, South Cotabato. Yun. Abdullah Abungan Mayo, pag-aralan mo ang Arabic na may salin sa Tagalog at makinig sa mga ustads na may alam sa Arabic. Ba't ko pag-aaralan ng Arabic? Nasa Pilipinas ako, Abdullah, naiisip mo ba yun? Ba't ko pag-aaralan ang wikang Arabic? Nasa Pilipinas naman ako. May nag-Arabic pa sa Pilipinas? Ano ba naman?
Hindi, hindi ako mag-Arabic dito. Walang Arabic speaking dito eh. Ang mga Arabo, pag pumunta rito, nagtatagalog, nagbibisaya. Tapos ako na nandito na mismo, paaarabikin mo? Ano ba naman yan? Hoy, umayos ka. Mukhang may alam sa Arabic to. Kung talaga may alam ka sa Arabic, sige nga, labanan mo nga si Christian Prince. Sige nga, pakitaan mo ko. Abdullah, labanan mo si Christian Prince. Oh, mga nagkikipagdebating Muslim dyan, labanan nyo si Christian Prince. Panunuurin ko pa kayo. Ang tanong ngayon, lagi pa bang nag-ano si Christian Prince ngayon? Ano ng video? Tingnan ko nga. Kung palagi pa ba siya nag-ano ng video? May contact ako kay Christian Prince eh. Na natin to. Christian Prince. Debate. Christian Prince debate. Latest. Oh, saan ito? Oy, may 21 hours ago. Why the God of Christians killed his son for educational purpose. Tapos, meron pa rito sa what do you think about Muslims? Are they good people? O yan, 1 day ago. Christian Prince, why you want all people to hate Muslims? Sabi nung ano niya. Dr. Zakir Naik. Ito nga si Zakir Naik. Ayaw nga labanan si Christian Prince eh. Put his hands up after he saw Christian Prince challenging him in a debate live in his own channel. Tamo? Warning, Dr. Zakir Naik almost died after he saw the name of Christian Prince in his own channel. Lumabas yung comment ni Christian Prince sa kanyang live channel, sa kanyang live, nag-hands up si Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik was shocked when he saw Christian Prince. Abdullah Abungan, ito labanan ninyo. Mag-Arabic, kabisado ni Christian Prince. Mag-Arabic ka, matulad ka kay Ali Javier. Sinabi niya, you have a broken Arabic. Abdullah, Christian Prince, ang hamunin mo. Alam mo kung paano siya kontakin? Simple lang. Through Skype. Huwag mo siya dalhin sa Messenger. Huwag mo siya dalhin sa Zoom. Huwag mo siya dalhin sa StreamYard. Huwag mo siya dalhin sa Google Meet. Siya ang kontakin mo via Skype. Christian Prince, kontakin mo. Siya ang kontakin mo si Christian Prince. Huwag kang mag-ano sa amin dahil hindi kami marunong ng Arabic. Pasensya ka na. Hindi ako interested mag-aral ng Arabic. Kaya kung ang hanap mo ay marunong mag-Arabic, Christian Prince ang harapin mo. Mag-Arabic ka doon. Tingnan natin kung uubra ka ba. Hindi yan Catholic si Christian Prince. Hindi yan Catholic. Pero master niya ang Quran. Master niya ang inyong hadith. Inyong sunnah. Ang Arabic kasi mother tongue niya ang Arabic. Mother tongue talaga niya ang Arabic. Abdullah, siya ang hamunin mo. Ako, hindi ako marunong ng Arabic, pasensya ka na. Quran, wala akong alam sa Quran. Hadith, wala akong alam sa hadith. Sunnah, wala akong alam sa sunnah. May alam doon si Christian Prince, lahat kabisado niya yun. Siya hamunin mo. Nang makita kung ano talaga ang kaya mo. Baka puro ka lang yabang, Abdullah. Siya harapin mo si Christian Prince. Maganda yun. Sabihin mo sa akin, comment mo, Brother Jando. Ngayong darating na September 3, September 5, or September 21,
Maghaharap kami ni Christian Prince. Panuorin mo sa oras na alas 7. Yun. Chatan mo ko lang ganun. I-take note ko pa yan. Lagay ko pa sa kalendaryo ko. Abdullah versus Christian Prince. Anong petsa ito at anong oras. At panunuorin ko pa yan ng live. Re-record ko pa. At ipapalabas ko pa. Yan. Huwag kayong maghanap ng easy-easy. Kaming mga Pilipinong Kristiyano, easy lang kami siguro sa inyo kasi sa debate, nag-Arabic kayo. Paano ba namin tutulan yung Arabic? Hindi na kami nagmarunong ng Arabic eh. Doon kayo mag-Arabic. Oh. Doon nyo bakit ang gagaling nyo sa Arabic? Christian Prince. Kaya nang ginawa ni Ali Javier ba, pinakitaan niya. Anong comment ni Christian Prince? Speak in English. You have a broken Arabic. You don't know what you're speaking. You have a wrong pronunciation in Arabic. See? Kaya, anuhin mo yan, Abdullah. Ayusin mo yung ano mo. Okay tayo. Move naman tayo ngayon kay balikan natin itong si Milagros Barredo Magno. Watching from Toronto, Ontario, Canada. God bless you, Jando. Sabi naman ni Saldivar Heart, ipagtanggol mo pananampalataya natin, sir. Si Christian Prince. Oh, sige, labanan mo na si Christian Prince. Oh, labanan mo na si Christian Prince, Abdullah. Send mo sa akin. Kontakin mo siya. Send mo sa akin yung link ninyo. Panunuorin ko. Promise. Kahit pa nag-live ang punto por punto, panunuorin ko yan. Sige na. Huwag mo kupetayin sa wala. Kontakin mo si Christian Prince, hamunin mo sa isang debate. Sabihin mo, isa ka sa mga Muslim in the Philippines. Sabihin mo sa kanya, I am one of the Muslims here in the Philippines and I want to challenge you in a debate, Christian Prince. I don't care about your face. Just bring me your knowledge. Para sabihin naman ni Christian Prince, I will gladly accept your challenge. Come on, let's begin. Oh, ganun. Yun ang dapat mong gawin, Abdullah. Hindi yung sa amin ka nangiistorbo. Yung sa amin ka mangiistorbo. Doon ka, Christian Prince, mag-istorbo. Marami kang makukuha doon. O, panunuorin ko pa kayo. O, sige na. Sige na, tahan na. Kontakin mo na yun at ibigay mo sa akin ng link kung saan kayo maglalaban. Mag-aramay ka dyan do at isali mo sa Tagalog. O, ba't ako mag-aaramay? Hindi wala naman aramay ko rito. Ano ba naman to? Sige na, Abdullah. Hamunin mo na si Christian Prince. Hamunin mo na. Bigyan mo sa akin ng link. Bigyan mo sa akin ng link. Ngayon din. Hamunin mo na si Christian Prince. Bigyan mo sa akin ng link. Kung hindi mo kayang gawin ngayon, pagsikapan mo sa linggong ito, mahamon mo si Christian Prince. At pagsikapan mo sa loob ng linggong ito, ibigay mo sa akin ng link. Oh, lalabanan mo na si Christian Prince at panunuorin ko pa yung yung laban ninyo. Sige na, Abdullah. Huwag mo nang ipagsiksikan ng sarili mo sa akin dahil unang-una, wala akong alam sa Arabic at hindi ako interesadong matuto sa Arabic. Oh, wala akong alam sa Quran dahil hindi ko naman naklat ang Quran. Hindi na ako interesadong pag-aralan ng Quran. Wala akong alam sa hadith. Hindi rin ako interested. Sa sunnah, wala akong alam. Hindi rin ako interested. Si Christian Prince, alam ang lahat ng mga yan. Siya ang hamunin mo. O Abdullah, siya ang hamunin mo. Ba't ako yung pinagpipilian ninyo? Lalaman ko kung alam dyan. Ha? Tapang lang ba kayo sa mga walang alam? O ako na mismo nasasabi sa inyo, wala akong alam sa Arabic. Wala akong alam sa Quran. Wala akong alam sa hadith. Wala akong alam sa sunnah. Pero meron akong kilala na alam ang lahat ng yan. Si Christian Prince, hamunin mo na.
Ngayon din, bigay mo sa akin ng link, panunuorin ko kayo. Bigay mo sa akin ng link. Huwag mo na pakialaman ng mukha nun. Kung nga niya pakita ng mukha sa'yo, maghanap ka doon si ex-Muslim. Walang mukha si ex-Muslim. Oh, ano si ex-Muslim? Labas ang mukha nun. No? Amunin mo yun. Ganun pa rin yun. Mother tongue niya Arabic. Labas yung mukha niya. Kabisado niya ang Quran, kabisado niya ang Sunnah, kabisado niya ang Hadith. O si ex-Muslim, labas ang mukha nun. Si Christian Prince, hindi labas ang mukha nun eh. Kung gusto mo yung labas ang mukha, yun si ex-Muslim ang harapin mo. Wag na lang si Christian Prince. Basta, bigyan mo ako ng link, nakaharapin mo sila. At panunuorin ko yun. Na? Abdullah? Panunuorin ko yun. Bigyan mo sa akin ng link. Okay. Sabi ni Jen Amoroso, matagal na yan dito sa comment, hanggang comment lang, di siya pumapasok sa live para patunayan nyo ang pananampalataya nyo kasi mababasted lang kayo. Oh. Si Jenaline Kalimbo Lucas, good evening bro, JDA at sa lahat ng mga bumubuo ng iyong program. Shout out po sa watching from Valenzuela. Okay. At wala na. Okay, no? Hindi naman kami nagdisturbo, sinishare ang video, ikaw ang nagdisturbo. Ha? Ako ang nagdisturbo sa inyo? Alam ko yung dinisturbo, nagla-live lang ako sa channel ko. Hindi naman ako tumitira sa inyo. Natatalakay ko lang kayo kasi nagko-comment kayo. Hindi ako tumitira sa inyo. Natatalakay lang kayo kasi nagko-comment kayo. Huwag kayong mag-comment. Wala akong matatalakay about sa inyo. No, ganun lang. Abdullah, huwag kayong mag-comment at hindi ko tatalakayin yung sa inyo. At never akong nakialam sa inyo. Never ako nagdisturbo sa inyo. Kayo ang unang kumukontak sa akin eh. Hindi kayo kailanman dinidisturbo. Dahil alam ko sa sarili ko na iba ang paniniwala ninyo. Iba ang tindig ninyo. Ba't ako makikialam dyan sa inyo? Kayo lang naman yung eager na mag-convert ng mga Katoliko. No. Wala naman kaming ano sa inyo eh. Kayo lagi tira-tira-tira sa amin. Tinitira nyo si Pablo. Tinitira nyo si, mga pari, mga miyembro. Kayo naman lagi tumitira eh para dumami yung nakagano, no? Pero kami, hindi kami nakikialam sa inyo dahil alam namin iba ang pananaw ninyo. Kami mga Katoliko, may tinatawag kaming ecumenism. Hindi kami tumitira sa inyo. Natatalakay na lang kayo kasi nagko-comment kayo. Huwag kayong mag-comment at walang tatalakay sa inyo. Ganon. Very simple lang naman yan eh. Subukan mo. Huwag kayong mag-comment at sinisiguro kung walang magtatalakay sa inyo. Walang mag-comment about Islam kasi hindi ko naman tinan mo, anong topic ko ngayon? Ilang bang iglesia tinayo? Isa o marami? Ano ng iglesia yun? Iglesia na tatag ng Panginoong Jesucristo. Ba't ka napunta sa Muslim? Ba't ka napunta sa Arabic? Ba't ka napunta sa Quran? Kasi ikaw ang nagko-comment niyan. Ikaw talaga, Abdullah. Huwag namang, Chuya. Okay. 7:60 na. Hanggang dito na lang ako dahil mahaba-haba na na-record ko. Umabot na ako ng 1 oras at 19 na minuto. So hanggang dito na lamang po ako. Salamat po sa inyo. At kailangan ko na po na sabihin na bye-bye at mag-ready na po ako para mamaya sa punto por punto Bible study.
Salamat po sa inyo and bye-bye.